Yeah, yeah. All right. So welcome to our online Bible study via Zoom. Okay. So our topic for today is God's sovereignty. Okay, or the sovereignty of God. Okay. I have preached a number of sermons about the sovereignty of God. I already taught this to many people, but this is a topic na very interesting and very encouraging. Every now and then, kailangan natin mapaalalahanan na ang ating Diyos ay sovereign. Sa Tagalog, ano ba ang sovereign? Sovereignty ng Diyos. Sa Kastila, ano ito eh? Ang Diyos ay soberano. Di ba? May mga apelido na soberano. Si Liza, soberano, apelido. Okay? So, what does the word sovereign mean? Sa Tagalog, although hindi masyadong sakto ang translation, ang pagkasali nito sa Tagalog ay yung pagiging makapangyayari ng Diyos. Okay? Ewan ko kung ginagamit niyo itong salita na ito, paring Deng dyan sa Pilipinas, yung pagiging pagiging makapangyayari ng Panginoon. Okay? Na lahat kaya niyang gawin. Okay? He is sovereign, makapangyayari. Okay. Tama ba ako, paring Deng? Yes. Okay, amen. So, since this is Bible study, interactive tayo. This is not like a sermon na ako lang nagsasalita. You can raise your hand. Okay, o kaya may ano dyan, may icon na raise your hand para makita ko kung meron kayong tanong o points of clarification. Okay, so just let me know. Okay, at also encourage you to invite other Christians, other loved ones, friends to this online Bible study. Just let me know. Okay, pwede nyo ipasa sa kanila, i-forward yung link. Okay. So, Bible study topic, God's sovereignty. Ito ang definition in a nutshell, in a summary form. Okay, ito ang meaning ng sovereignty ng Panginoon. God has absolute authority and rule over His creation. Himay-himayin natin to. Let us decipher this statement. So God, okay, God of the Bible. Pag sinabing absolute, ano ibig sabihin? What does the word absolute mean? Anyone can answer so that we can have participation. Sige po. Meron kayong idea, ano ba ibig sabihin nung ano ito eh? This is an adjective. Okay? Absolute. What does the word absolute mean? Ano ba mga synonym ng salitang absolute? Anyone? Complete or Complete. Overall, complete. Okay. overall? Total. Okay. Tama. Okay. So God has total, complete, okay. Final, pwede rin natin gamitin yan. Authority. So yung salitang authority, okay, it has something to do, okay, with His power. Okay, so God has absolute power, okay, and rule. Okay, so siya ay may kumpleto, okay, ganap na kapangyarihan at paghahari.
sa kanyang mga nilalang. Overall creation. So, the word creation here is inclusive of everything we see. This that's not only limited in humanity, but it extends to all that God created, the heavens and the earth. That includes the animal world, the vegetation, uh, the heavenly bodies, sun, moon, stars, planets, sky. So pag sinabing creation, lahat ng nakikita natin, hindi lang dito sa planet Earth, kundi sa lahat ng universe. So God has the absolute authority and rule. And this is very important for us to be reminded all the time. Okay? Maraming nangyayari sa buong mundo. Okay? Recently, yung fire sa Lahaina, Maui, Hawaii. And every now and then, we hear news about killings, crime. There is still ongoing war in Ukraine. We see terrorism, drug addiction, injustice, so on and so forth. But this will remind us that we are in God's hands and He has the total, final, complete authority and rule over all. Sa madalit sabi, katulad nung kanta ni Gary Valenciano, hindi natutulog ang Diyos. He knows everything that is happening over all His creation, over all His people. So, very concise ito and brief, okay? But this covers all what we will learn, okay, this time. Okay? So, God's sovereignty. So, pag sinabing ang Diyos ay soberano, ang Diyos ay nakapangyayari, ang ibig sabihin, nasa kamay niya ang buong kalawakan, okay? Ang buong universe. Okay? Hawak niya. Okay? Nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. So, no amount of authority, human authority that is, okay, walang ibang kapangyarihan na kahit na makapantay sa kapangyarihan ng Panginoon. Yan ang implications niyan. Yung tinuturo ng mga philosophies ng yin-yang, ng Chinese philosophy na there are two equal forces in the universe, na parang tinuturo rin ng mga movies ng Star Wars at yung mga napapanood natin ng mga features tungkol sa aliens na parang nag-i-imply na itong mga kapangyarihan na ito ay pwedeng tumapat sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi po tama yan. Sapagkat ayon sa turo ng Bible, katulad ng definition natin, God has the absolute, complete, final, okay, authority and rule over His creation. He is unbeatable, okay, and no one can even equal His powers. Naalala ko yung incident ng the building of the Tower of Babel. Anong sinabi ng mga tao noon bago nila umpisahan yung paggawa ng Torre ng Babel? Mayabang ang kanilang tono. Okay? They were arrogant, they were proud. Sabi niya, they were united together to build a tower that will reach the heavens. Yun ang kanilang para maging kapantay daw sila ng Diyos. So anong ginawa ng Panginoon? Kinonfuse sila. God gave them diverse, different languages. Kaya yung salitang Babel, okay?
Babel. Okay, language yan. So, nagkagulo sila and that stopped the building of the Tower of Babel. So, that only proves that no one can fool God, that no one can just mock God. Walang pwedeng manloko sa Panginoon, walang pwedeng magyabang sa harap ng Panginoon. Amen. And a question with the definition of God's sovereignty. So, ang tip lang sa inyo, no, dun sa mga nagte-take notes, pwede niyong i-screenshot sa cellphone ninyo o kaya picturean ng isa pang cellphone. Ayan. O kaya kung gusto niyo talagang old school, mag-take notes talaga kayo. May notebook kayo. Any questions about the definition of God's sovereignty? Ayan, no, ginagawa na ni Maring Luisa. Oh. Okay. Si Paring Deng at saka si Maring Luisa, kumare ko yan dahil yung kanilang panganay na anak na si Micah ay aking inaanak. Ayan. Kaya kung kayo nagtataka, ba't ko tinatawag silang Mare at Pare? Okay. Wala nang tanong sa definition. Let's move to another slot. Okay. Dito sa 1 Chronicles 29:11 to 12. Okay? Pabasa ko kay Sister Shia, pakibasa ito. Okay? Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Thou rulest over all. Yan, okay? So, yan ang proclamation tungkol sa Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan. Sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at tagumpay, karangalan. For all that is in heavens and the earth is thine. Yan ang pinaka-importante. Okay? All that is in the heavens and in the earth is yours. Thine is the kingdom, O Lord. Okay? And thou art exalted as head, okay? Above all that rule over all. Okay? So, yan ang patotoon ng First Chronicles. Wala nang hihigit sa Panginoon, no one can equal. Malaki ang discrepancy, malaki ang difference ng powers ng human being sa power ng Panginoon. Next verse, Psalms 24:1. Okay. Pakibasa nga. Parang Deng, ikaw naman magbasa. Ito na lang, ito na. Tignan mo na lang dito para madali mo makita. Earth is the Lord and the fullness, therefore the world and those who dwell therein. Okay? The earth is the Lord's. Okay? Ang kalupaan ay sa Panginoon. At ang lahat ng meron ng kalupaan, ang mundo, the world and those who dwell therein. Okay? Meron hong mga theories o hypothesis na may iba daw civilization sa ibang planeta. Wag ko kayo maniniwala doon. Yun ay fake news. Fake news yun. Scam. Okay? Si Elon Musk, yung may-ari ng Tesla at saka ng SpaceX, nangangarap na magdala ng civilization sa Mars. Tignan natin, Okay?
Pero ang inassign ng Panginoon na magkaroon ng human civilization ay earth lang. The earth is the Lord's and the fullness thereof, and the world and those who dwell therein. Okay? So, wag nating kalilimutan yan na kahit na ano pang nangyayari sa buong mundo, ang Diyos pa rin ang nakapaghahari. He is still the Lord of all. Amen. Next up, okay, God is the King of all the earth. Psalms 47:7. Katulad ng understanding natin sa Near Eastern world, okay, nung unang panahon sa Old Testament, yung salitang king, okay, it has something to do with the supremacy. Sabi nga sa kasabihan sa Tagalog, ang utos ng hari ay ano? Ang utos ng hari ay, anyone can say something. Ano daw ang utos ng hari? Hindi nababali, pare. Hindi nababali. Okay? So, the king's command, okay, stands. Okay? No one can go against the command of the king. So, ang Diyos, ang king of all the earth, he will prevail, and his plans, his will come true. Yan ang ibig sabihin ng pagiging king ng Panginoon sa buong mundo. Although nakikita natin, no, ang kasamaan ay naghahari, but eventually in the judgment time, ang Diyos pa rin ang maghahari. Sabi ng isang preacher from the past, God is glorified in the conversion of the sinners. At the same time, sabi niya, God is glorified in the judgment of the wicked. So, sa kaligtasan at sa kaparusahan, God is glorified. Okay? God is glorified both in saving people and in judging people. God is both glorified in the lives of His people and in the sufferings of the wicked, okay, when the judgment time comes. Because God is King. God is King. And next, okay, ito ang ilang mga halimbawa lang na nagpapatunay na ang Diyos ay nakapangyayari or God is sovereign. We always hear this, okay? We always hear this from the pastors preaching to us or to you. We always encounter this reading the Bible. These are just some examples of the sovereignty of God. God dividing, hindi diving, ha? Dividing. All right, dividing. Dividing. Yan. God dividing the Red Sea. Okay? Alam natin, this was the time of Moses. Eh, sabi ng mga skeptics, low tide lang daw yun, kaya nakatawid yung mga Israelites. Ha? Antindi naman ng pagka-low tide nun yung buong karagatan. Kung titignan nyo, i-google nyo lang ang Red Sea, napakalawak ng Red Sea na yan. Hindi pwedeng yung buong Red Sea ay ma-low tide. Okay? At ang sabi doon, the Israelites
walk on dry ground. Hindi sila yung parang 1 foot yung nilakaran nila. Walang katubig-tubig yung nilakaran ng mga Israelites crossing the Red Sea. So ibig sabihin tuyong-tuyo yung kalupaan na nalakad nila, yung dagat na tuyo. Hinati kasi ng Panginoon. Hindi natin alam kung paano nangyari yun, no? Hindi yata pwedeng i-simulate yun ng sino mang scientist. Oy, Tina, nandiyan ka pala. Magandang gabi sa'yo dyan. Kung sumisilip-silip ka lang dyan, ha? Okay? So, that's just one example of God's sovereignty. Yung pinakain ni Jesus Christ, yung 5,000, mga lalaki lang ang binibilang sa kanila noon eh. So, kung isasama natin ang kids and the women, I would estimate around 25,000 people. Pinakain ng Panginoon sa ilang isda at ilang tinapay. May nakaalala ba? Anyone can answer. Ilang isda at ilang tinapay? 5 tinapay. Tama ka pa, Maring Luisa, at Yes. Dalawang isda. 2 isda, 2 galunggong, 5 pandesal. Laki-lakihan naman natin. 5 Nutriban. Ayan, Nutriban, malaki-laki yun, di ba? Nung araw, yung Nutriban, yung makapal. Yung sa mga kabataan, di naintindihan yung sinabi kong Nutriban. Those are big, thick bread, okay, distributed to less fortunate kids. Like myself during my 2nd grade. Okay? Tapos sabihin natin, 2 bangus. Ayan. 2 bangus, 5 Nutriban. Okay? Minultiply ng ating Panginoong Jesus, feeding the 25,000 people and with excess. May sumobra pa. Ha? May sumobra pa. Anong nangyari? Hindi naman basta magikero lang ang Panginoon. Ha? O hindi naman basta sabi ng mga skeptic, nagdala daw ng baon yung mga tao. Pero saan nanggaling yung sobra? Di ba? Healing of the sick. Alam natin yan. Sa 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Jesus healed many sick people, exorcised demon-possessed, and even raising the dead. Si Lazarus yun, ano? So, these miracles only point to the sovereignty of God. God is all-powerful. Okay? God is omnipotent. Okay? So, other texts, okay? Ito, it's number 3. God hardened the heart of Pharaoh. Kung nabasa natin, if you have read the story about Moses bargaining with Pharaoh about his release of the Israelites from Egypt so that they can go to the promised land, it's a series of conversation. Siguro kung telenovela yan, siguro mga 10 episodes. Okay? Bago pinayagan ni Pharaoh eventually na palayain na yung mga Israelites. But before that happened, many times God, okay, tandaan natin God hardened the heart of Pharaoh. Ang Diyos mismo nagpatigas ng puso ni Pharaoh para hindi payagan yung mga Israelita na makaalis sa Egypt kasi may purpose ang Panginoon. But finally, gumawa rin ng paraan ng Panginoon para mapalambot na yung puso ni Pharaoh, namatay ang lahat ng mga panganay sa Egypt, kasama na yung panganay na anak ni Pharaoh. So he let go of the Israelites from Egypt. Okay? Ang Diyos pa rin doon ang soberano. God
in other texts, God showed sovereignty. Okay? Hardening the hearts of Pharaoh, and on other hands, he melts some individual hearts so that they respond to his love and obey him. So God is sovereign. Ano ibig sabihin ng pagiging soberano ng Panginoon? Okay? He is all-knowing. He is all-powerful. He is absolutely free from anyone, from anything. Okay? Walang makakapantay sa kapangyarihan ng Panginoon. At hindi siya dependent sa events na nangyayari sa buong mundo. Hindi siya reactionary. Everything was planned out ahead of time, even before history started. Yan ang pagiging soberano ng Panginoon. Na? Hindi siya nakadepende sa pangyayari ng buong mundo sapagkat ang lahat ay nakaplano na sa Kanya. Mamaya pag-aralan natin kung ano ang kagandahan ng pagkakaroon ng kaalaman ng Diyos ay sovereign. Meanwhile, may mga taong tumatanggi sa doctrine of God's sovereignty. So why people reject the doctrine of God's sovereignty? Ba't hindi nila tinatanggap ito? May mga Christians din na medyo alanganin sila sa doctrine ng sovereignty ng Panginoon. Okay? Kasi the basic reason why women and men do not like this doctrine of God's sovereignty is that they do not want a sovereign God. Kung mapapansin ninyo doon sa mga bulaang mga mangangaral, ito ho, bibigyan ko kayo ng isang insight. Ang isang bulaang mangangaral, palagi ang kanyang punto sa preaching niya ay kung paano, palagi pagpalain ang tao. Paano sumaya ang tao. Paano ang tao ay ganito, laging nakasentro sa tao. Yan. Okay? Kaya naman yung tao, tuwan-tuwa kapag narinig si Benny Hinn. Okay? Be healed. Kasi sa healing ng Panginoon yan . You will prosper. Okay? Ang tao parang kinikiliti yung kinakamot yung makating tenga. Kasi laging pabor sa tao. Pero pagka pinag-usapan mong God's sovereignty, ang preaching lagi ng mga tao, ang Diyos ay tinataas. Ang tao makasalanan. Okay? Ayaw marinig ng tao yun na siya'y makasalanan. Okay? Ang gusto niyang marinig, katulad ng pinipreach ni bulaang preacher na Fortick. Okay? Na okay lang daw kung ano yung tao. It's okay. Stay that way. Yun ang preaching niya. There's nothing wrong with you. Pero ang preaching ng Bible, lalo na sa Romans, ang tao wicked. That is why last Sunday I preached, di ba? Trivia dun sa mga GBCI. Ano ang title ng sermon ko last Sunday, GBCI members? Sumagot kayo. Sige. Kung hindi man exact title, kung ano ang gist, ano ang message ng sermon ko last Sunday? Chloe, you want to answer? Countercultural pastor. Opo, Christian life is counterculture to the world. Don't follow the dreams, your own dreams. Ganun po. Don't follow your own dreams. Yan ang preaching ko. Kasi ang Christian life ay counterculture. Ang mga tao sa mundo, okay, human-centered nga self-centered . Ako. Susundin ko yung plano ko sa buhay. Susundin ko yung dream ko. Pero sabi ng Bible, man's heart is filled with wickedness. Huwag mo sundin yung dream mo. Kasi yung dream mo magdadala sa iyo sa kaparusahan, kapahamakan. Instead of
following your own dreams, ano ang pinag-aralan natin? Sister Shia, may sagot ka ba? Instead of following your own dreams, anong gagawin natin? Baka si Brother N may sagot dyan, no? Parang nag-iisip eh. Anyone wants to answer? Instead of following your own dreams, what do you do? Wala kang mic, Sister Shia. Follow God's will, Pastor. Follow God's will. Ayun, si Sister Tina. So, hindi tama yung sundin mo yung dream mo, kundi follow God's will. Kasi yung dream natin, kalimitan, kontra sa will ng Panginoon. Kaya nga, ayaw tanggapin yung sovereignty ng Panginoon. Kasi yung sovereignty ng Panginoon nagtuturo na ang Diyos ay saklaw lahat ng buhay natin. Okay? Kasama na yung dreams. Eh, yung mga tao sa mundo, tulad ni Oprah, okay? Ang tingin niya sa Diyos ay pakialamero. Ang tingin niya sa tao, mataas. Ang tao may karapatan na kumilos anong gusto niya. Ang turo ng God's sovereignty, okay, ang tao dapat sumunod sa Diyos. Hindi mabuhay ng sarili. Okay? Ayaw nila ng Diyos na sovereign. Kasi sasaklawan ang buhay nila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Ngayon, yan ang negative, Pero punta tayo sa positive. What are the blessings of the doctrine of the sovereignty of God? Ibig sabihin, why are we studying this? First of all, bakit kailangan natin pag-aralan ito? Okay? Maraming mga umaattend sa church, hindi naman interesado sa mga doctrines. Gusto nila pumalakpak lang at sumayaw at kumanta. Okay? Wala ho masama sa praise and worship. Pero ang praise and worship ay isa lang sa element ng church life. Ako naniniwala ng mas importanteng element ay yung pag-aaral ng katotohanan tungkol sa Diyos. So, nung araw nga, okay, yung mga worship leaders, yung mga musician, pagkatapos silang tumugtog, lalayas na, hindi na makikinig kay pastor. Okay? Bakit kailangan natin matuto ng mga doctrines? Maraming mga Christians o attendees sa churches, hindi alam ang mga doctrines o mga teachings ng Bible. Basta alam na nila, umatin sila. Ayan, mag-giving, kumanta. Importante po ito, basahin niyo yung Book of Acts. Una pa lang sa chapter 2, araw-araw nag-aaral ng salita ng Diyos yung mga Christians. Okay? Para pagka meron silang narinig na preaching, alam nila kung paano i-distinguish ang tama sa mali at ang mali sa tama. Okay, first, a realization of God's sovereignty inevitably deepens our veneration of the living and the true God. O deepens our worship. Lalong pinalalalim, okay, ang ating pananambahan sa Panginoon. God is to be revered. Itong ginagawa natin, reverence ito eh. Okay? Reverence. Yung mga ini-ignore, yung mga gawain ng Panginoon, yung mga Christians, they are irrevering. Maliban na lang kung meron silang ibang valid reasons. Okay? Nowadays, maraming Christians, they just ignore yung mga gawain ng Panginoon. Pwede na yung isang araw sa isang linggo, that's enough. Okay? Pero the more you know that God is sovereign, the more you will realize that God is to be worshipped, that God is to be revered. Kailangan pala respetuhin ng Panginoon. Paano natin siya respetuhin? Dumating ng maaga pag Sunday. Oy, praise the Lord. Last Sunday, mas maaga pa, sa 10:30, mga GBCI, praise the Lord. Pagkatapos, pag nakinig ng salita ng Diyos, talagang all ears. Paano natin i-revere ang Panginoon? Magbasa tayo ng Bible araw-araw, mag-pray every day. Sabi ko nga, this is our own culture.
Ang culture ng mundo, galing ng trabaho, pagod, manood ng TV. Culture ng mundo yan eh. Okay? Ang culture ng Christian, i-prioritize mo yung kingdom ng Panginoon. But let me tell you, brothers and sisters, inire-redirect natin yung relaxation natin, okay, sa mundo. Parang sinasabi natin yung mundo ang magbibigay sa atin ng relaxation. Tandaan niyo ito, the world cannot give us complete relaxation. So why not, pagdating mo sa bahay, pause a moment of prayer, Lord, thank you. Tapos na yung trabaho. Tapos magmuni-muni ka. Thank you, Lord. Basa ka ng Bible. Ito ang culture natin. Kaya lang, nadumihan na tayo ng mundo eh. Nahawa na tayo sa mundo. Ang culture ng mundo, pagod ka sa trabaho, you are entitled to relax. Manood ka ng TV, hanggang sa antuking ka, tulog ka na. Yung culture mo na dapat mong ginagawa, basa ng Bible, manalangin, wala na. Basahin nyo yung mga Puritans, mga Pilgrims. Ito yung mga Christians na galing sa England. Ito yung mga nagkaroon ng mga colonies dito sa Amerika noong 1700s. Okay? Ganun na lang ang kanilang commitment. Nagiging normal na ngayon yung hindi dapat normal. Normal na yung magpakamundo tayo. Okay? Normal na yun kasi everyone is doing it. Okay? Galing ka ng trabaho, galing ka ng school, dating ka sa bahay. Okay? Relax ka, and then you just totally ignore your devotion, okay, to the Lord. Okay? Ignore mo na lang yun. Kasi i-justify mo yung sarili mo. So, justify mo yung sarili mo, pagod ako eh. Okay? Kailangan ko mag-relax. Hindi mo nakakalimutan mo ng the most effective real relaxation is in the presence of the Lord. Wag tayong paloko sa mundo na ang pagre-relax ay sa mundo. Kundi, okay? There's something wrong with your spirit kapag ini-ignore mo mga gawaing tulad nito. Something wrong, baka hindi ka pa born again. Baka hindi ka pa talaga nakakilala sa Panginoon, baka spiritual or religious experience lang. Kasi one who is genuinely Christian always, okay, desires to be in the presence of in the Lord, with the Lord. Kasi the more na nakikilala mo Panginoon, gaano kalaki ang Diyos, gaano kalaki ang ginawa ng Diyos sa iyo, the more na ibibigay mo yung sarili mo sa Kanya. The more na rerespetuhin mo siya, the more na sasambahin mo siya. Number 2, second, a knowledge of God's sovereignty gives comfort to the midst of trials, temptations, or sorrow. Okay? If you know that God is still in control, then any trials are known to Him and He allows for His divine purposes. Kung alam mo ng Diyos ay nakapangyayari, dumadaan ka sa trials, sa problems, merong kang comfort. Ha? Sabihin mo sarili mo, andyan ang Diyos, hindi natutulog. Inaalaw niya itong trials na ito. Okay? Kaya dapat kalmante lang ako. Hindi ako mag-panic. Hindi ako mag-worry. Kasi ang Diyos ay sovereign. Kasi ang Diyos ay sovereign. Okay? Kalimitan, okay, we push the panic button. Okay? Yung mga nagpa-panic button, yan yung kulang sa pagbabasa ng Biblia. Kulang yan sa quiet time. Okay? Yung laging nagpa-panic na Christian, laging nako-confuse na Christian kasi hindi niya pinapaalalahanan ng sarili niya na ang God ay sovereign. Kung laging nasa isip mo God is sovereign, ano man nangyayari sa buhay mo, okay, ay kalmante ka pa rin, may comfort ka pa rin, okay, may assurance ka pa rin.
Because you are always reminded that God is in control. Amen. Napakaganda pong mga katotohanan na ito eh. Dumaan tayo sa 2 taon ng pandemic. Okay? Pero araw-araw yun, pinreach ko yun, no? At God is sovereign. Meron siyang purpose kung bakit na inaalaw ito. So yung mga Christian na nalulungkot, nagpapanik, natatakot sa mga trials na dinadaanan, nagbabackslide, yun yung mga kulang sa kaalaman sa mga katotohanan tungkol sa Diyos, lalo na itong teaching ng sovereignty of God. So ngayon, pag namarating ang problema sa iyo, you know the drill. Alam mo na, God is sovereign. Okay? I can overcome this trial. God will give me the strength to overcome this trial. So, hindi ka makikipag-away sa pamilya mo, hindi ka makikipag-away sa trabaho mo. Okay? Hindi init ang ulo mo. Okay? Ika nga para kang si Jesus Christ, bumabagyo na natutulog pa. Ganon. Ganon dapat tayo ng mga Christians kasi our God is sovereign. Amen. Thirdly, third blessing of the knowledge about the doctrine of sovereignty of God, an understanding of the sovereignty of God will provide encouragement and joy in evangelism. Ayan. Di ba? Meron tayong apprehension na mag-evangelize. Baka hindi naman tumanggap yan sa Panginoon. Baka naman ako ay i-reject. Mapapahiya lang ako. Sabi ko nga lagi, just do your job and God will just do the rest. The result comes from the Lord. Basta yung trabaho mo mag-evangelize, gawin mo kasi God is sovereign. Yung pipiliin niyang manampalataya sa Kanya ay mananampalataya. Kaya ikaw, laging kang may joy and encouragement. Baka itong taong ito na aking babahaginan ay pipiliin ng Panginoon, tatanggap sa Kanya. Bubuhay niya yung pusong namatay. Okay, mag-share ako sa Kanya. So, ang approach mo sa evangelism ay positive, hindi yung negative na mahihiya ka. Okay, God will give you the boldness. God will embolden you. Okay? Because He is sovereign. So, tuloy lang sa evangelism. Okay? And lastly, a knowledge of the sovereignty of God will afford a deep sense of security. Ayan. Okay? A deep sense of security. If we look to ourselves, we have no security at all. Okay? Although meron kang 401k, may SS ka, may insurance ka, okay? Isang araw, mawala rin tayo sa mundong ito. At iiwan natin lahat ng ating mga possessions dito sa lupa. Pero ano ang ating security? Yung ating pananampalataya ng Diyos ay sovereign. Okay? Na along the way sa buhay natin, in the course of our life here on earth, God does not only watch us from a distance, but He guides us. Ang Diyos ay sovereign. Alam niya kung anong mas mainam sa atin, mga buhay. Okay? Inihanda niya ang ating future. So instead of us, thinking about our dreams, ano bang dreams na ipupurso ko? Hindi ganon. Ang culture mo, magbasa ka ng Biblia, and then from there, you will discover what is the will of God for you. Do not dream for yourself. Do not dream to become the next American Idol. Do not dream to become an influencer. Okay? Hindi ko sinasabing masama yan. Pero, basa ka ng Bible and know the will of the Lord. Sa pagbabasa mo ng Biblia, ituturo sa iyo ng Diyos kung ano ang kalooban niya. And then, in the course of your life, meron kang security, may confidence ka na ang Diyos ay kasama mo. When we look to the strength of our God, we can be
Confident. Okay? We can be confident. Panglimang church ko na ito, no? So, alam ko na yung drill. Maraming trials, maraming pagsubok. Kasi yung tatlong churches sa Pilipinas, they're still growing and expanding. So, kahit na may struggle, maraming mga kulang ang commitment sa church, maraming kulang. I know the drill. I'm confident in the Lord, not in myself. That God will grow this church and God will grow his children in this church. Ganon din naman sa ministry ni Brother Deng. Amen. So sabi ni Paul sa Romans 8:31, at dito na ako magtatapos. Okay? Ito ang confidence ni Apostle Paul. What shall we say to this? Ang context nito, nasa trial si Paul, persecution. Okay? Dahil kilala niya ang Diyos ay sovereign, itong sabi niya, wala sa screen natin, ano? Sulat nyo na lang, Romans 8:31, 35, 37 to 39. Sulat nyo na lang, Romans 8:31 to 39. Napakagandang statement ni Apostle Paul. What then shall we say to this? If God is for us, who can be against us? Di ba? Who shall separate us from the love of Christ? Wala. These are rhetorical questions. Pag sinabing rhetorical questions, ang sagot lang lagi, okay, ay positive. Okay, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? No! In all of these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor heights, nor depths, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Meron ba kayo nakikitang backsliding dito? Wala, ano? Wala. Meron ba ditong nakikita nating paglayo kay Kristo? Wala. Siguro yung mga lumalayo, yung attendees lang, hindi sila talagang totoong Christian. Kaya hindi na umattend ng church, hindi na nagbasa ng Biblia. Kasi in the first place, hindi naman sila na born again. Pero ang sabi dito ni Paul sa kanyang declaration, sa kanyang statement, walang makapaghihiwalay sa Christian sa presensya ng Panginoon. Why? Because God is sovereign. We are in the palm of God. Okay? Tayo ay laging iingatan ng Panginoon. Ano man ang mangyari. Walang tribulation, walang trials na makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Kahit naggera pa yan, sunog o pagkamatay, okay, poverty, anything. Okay? If God is for us, who can be against us? Amen! Praise the Lord! Okay, salamat. Amen. Meron ba kayong question? 5 minutes bago ako mag-pray. Testimony. Mga anak, buksan nyo na inyong mga cameras. Magpi-picture taking na tayo. Tyra, Elijah. Kung meron kayong cameras dyan. O, tingin sa camera. Sama na kayo dyan, Tina. Okay. 1, 2. Ay, mali. Sorry. Ba't wala? Ba't ayaw mag-ano sa akin? Ito na lang. Ikaw na lang mag-ano dyan, Jaira. Nag-freeze si Jaira. Ay, hindi. Akala ko nag-freeze ka. I-screenshot mo na lang. May problema itong ano ko. Okay, tingin ulit. Si Jaira mag-screenshot.
Okay, 1, 2, 3. Ayan, padala mo na Yun. lang anak yan, ha? Yan, Okay. right? Okay.